Magandang araw guys. Nagbabalik po ako si Boxing Genius kung saan pag-uusapan natin ang labanang Junto Nakatani at Tasana sa Lapat. Ito guys, napakadaling hulaan ng laban na to. Meron tayong 5 factor na ipo-point out, bibigyan ng emphasis kung bakit mananalo si Junto Nakatani laban kay Tasana sa lapat ng knockout. Una guys, boxing IQ. Boxing IQ, mataas ang IQ ni Tasana, ni Junto Nakatani. Siguro nasa around 94%. Samantalang si Tasana sa lapat ay siguro nasa 83 lang, ganun. So malayo ang agwat sa boxing IQ. Kahit na nga mas experience si Tasana sa lapat sa professional boxing. Kasi yung laban niya ay 60 plus na at isa lang ang talo. Ang talo na yon ay controversial pa, laban kay Takuma Inoue. Samantalang si Junto nakaka 28 pa lang kung hindi ako nagkakamali. 28 fights, 28 wins, no loss. So guys, sa boxing IQ malayo ang agwat. Nasa 94% si Junto at si Salapat naman ay nasa 83 lang. Pangalawa, power. Sa power guys, napakalayo din ang agwat. Kasi although sabihin nating parehas silang mataas ang knockout percentage, baka mas mataas pa yung knockout percentage ni Salapat kay Junto Nakatani. Pero kung titingnan naman natin sa resume nila, sa mga opponents nila, ay mas mga quality ang opponents ni Junto Nakatani kesa sa mga opponents ni Salapat na halos wala akong makitang magandang record ng kalaban niya, ng lahat ng nakalaban niya. Except lang siguro si Takuma Inoue, pero tinalo naman siya. Although parang 12 fights lang yata ang fights ni Takuma noon. So wala pa rin tibay yung resume. Opponents ni Salapat, lahat walang quality opponent. Kung mayroon man, si Takuma Inoue lang, tinalo pa siya via controversial. Sa akin lang naman yon, kasi sa tingin ko dapat si Salapat ang nanalo doon. Next, IQ, power, tsaka yung style. Kasi si Junto, maganda yung niya, yung style niya is ginagamit niya yung height and reach niya. Marunong siyang gumamit ng distansya. Well aware siya ng distance fighting. Distansya sa boxing. Alam niya paano gamitin at mataas ang kanyang proficiency doon sa distance fighting. Bibihira lang ang boksingero na gumagamit ng distance fighting gaya ni Shakur Stevenson, Bivol, tsaka sino pa ba? Casimero. Yan, magagaling yan. Dimitri Bivol, di ba? Na katatalo lang kahapon laban kay Arthur Beterbiev sa isang
not so controversial pero very close decision. Samantalang si Tasana sa Lapat ay hindi niya siguro alam yung kung paano gumamit ng distansya sa pagboboxing. Hindi siya, kung alam man niya, hindi niya gaano napapractice yun. Napaka-importante nun. Kasi 50% ng boxing fights ay gamit na gamit ang distance fighting. Pag alam mo yan at pinapractice mo yan, napakalaki ng advantage. Tapos yung kalaban mo hindi alam yung distansya sa pagboboxing, may hirapan siya. Gaya ng laban ni John Riel Casimero kahapon, yung kalaban niya is hindi nagpa-practice ng distance fighting, hindi in-observe yung distansya. Samantarang si John Riel ay isa yon sa mga masterpiece niya, yung paano lumaban ng gumagamit ng distansya sa boxing. Ang advantage nun ay mahirap kang tamaan at madali ka naman makaka-timing dun sa counter punching. Kasi you are fighting within your range. Pero siya, hindi siya aware dun. So, magkano na? Tatlo na. Meron pa tayong tinatawag na timing and accuracy ni Junto Nakatani. Napakaganda po. Napaka-accurate at maganda ang timing niya sa pagbibitaw ng suntok. Samantala itong si Salapat, dahil siguro na rin sa quality ng opponents niya, ay parang random lang yung suntok niya. Tsaka yung meron naman siyang mga skills, dala na siguro ng experience niya, pero hindi ganoon ka accurate ang timing niya and precision niya sa pagsusuntok ng gaya ng kay Nakatani. So, power, IQ, distansya. Okay. Tapos, ang kasunod niyan ay yung the way, yung skills, yung fundamentals yun. Punching skills or fundamental punching. Napakaganda ng fundamentals ni Nakatani. Yung angles ng suntok niya maganda, yung pinapatama niya talagang knuckle punching, while sa Lapat hindi ko masyado na kikita yung knuckle punching sa kanya, pero dun sa fundamental okay naman ang fundamentals ni Salapat. Pero lamang pa rin si Junto kung sa fundamental lang ng boxing. Tapos meron pa yan footwork, yan din. Napakalayo ng footwork nila. Very excellent yung footwork ni Nakatani, while si Salapat ay minsan ko-cover lang, tatayo lang. So, malayo. So, dahil nga napakaraming advantage na meron si Junto, kung sa edad naman, 30, prime pa yan. 26 naman si Junto, prime din yan. Si Salapat, 30, nasa prime pa yan. Experience, Salapat. Pero nga, yung quality of opponents, walang quality sa mga opponents niya. Samantalang kay Junto, merong siguro mga 4 or 5 na quality opponents. So, there it is.
Ah, ano pa ba yung sasabihin ko? Siguro kung anong round mananockout. Palaging crucial kasi yung round 1. Yung round 1 talaga. Pag hindi pa alam ng boxer yan na yung round 1 ang pinaka-crucial sa lahat ng round sa boxing, pwede makuha ito ni Nakatani. Pero since experienced fighter naman si Salapat, so expect na hindi siya mananockout sa round 1 kasi experienced fighter na siya. Siguro alam niya yon na yung round 1 yung pinaka-crucial na round sa boxing. Wala pang bawas yung lakas. Nandyan pa yung pinakamalakas na suntok sa round 1. Kasi nga, naka-warm up na, wala pang bawas yung lakas. Yung paghinga, wala pang hingal. Talagang, tapos yung fighter dyan, round 1, minsan, hindi pagising. Kaya napaka-crucial ng round 1. Since knockout artist ito si Junto Nakatani, may posibilidad na ma-knockout niya sa round 1. Pero, sabihin na natin kung talagang knockout yung resulta ng laban na ito, 50% is mangyayari sa round 1 to 3. Tapos baka round 4 to 6. Yan ang ko. Bilin, kung hindi ito madali sa round 1 to 3, baka round 4 to 6 ina-knock out ni Junto si Salapat. So yan lang po mga kaboxing. Mag-usap ulit tayo sa next video ko about boxing. Kung meron kayong tanong, magtanong kayo. Dito ituturo ko sa inyo kung paano mag-predict ng mga resulta ng boxing fight. I-explain ko sa inyo kung ano ang tinatawag na boxing IQ, boxing skills, rhythm ng boxing, yan mga advanced na yan. Boxing rhythm, balance, basic lang, footwork, distance fighting, which is very important, kasama sa boxing IQ yun. Tsaka yung, dahil nga boxing analysis and prediction tayo, dapat matuto rin kayo kung paano ang pag-assess or pag-evaluate ng isang fighter. Titingnan nyo rin yung edad niya, yung activity niya, baka inactive siya ng 2 years, nagkakaroon siya ng ring rust, or yung ratio niya, quality of opponents, kung mga sino-sino yung kinalaban niya, kaya ganyan ang record niya. Hindi kasi ibig sabihin na undefeated ay mabigat na kalaban, or marami ng talo gaya ni Pacquiao ay madali mong magaan na kalaban. Hindi ganon. So please subscribe to my channel para malaman nyo kung paano yung pag-analyze ng mga laban sa boxing at kung paano din ang pag-predict ng resulta. Palagi yung tatlo walang prediction na magiging accurate kung isa lang ang prediction mo. In every boxing fight, palaging tatlo yan. Tatlong mangyayari. Hindi pwede na isang prediction, makuha mo man yun, tsamba lang yun. Palaging tatlo yan. Halimbawa, dito kay Junto, sabihin na natin tatlo. Siyempre, yung una, mananalo si Junto by knockout. First half of the fight. Yung pangalawa, mananalo pa rin si Junto by knockout second half of the fight. From round 7 to round 12. Yung pangatlo naman, mananalo si Junto by decision. So yan, tatlo.
sigurado yan. Hindi yan pwede na hindi mo makuha kung tatlong prediction ang ano mo. So, yun guys. Mag-usap ulit tayo sa susunod na episode ng Boxing Genius. Dito lang yan.